Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Marcoleta. Tradisyon versus obligation to protect the taxpayers' money. At hakalain nyo ba naman, iginigiit niya pa rin to hanggang ngayon pala, pati sa harapan ng mga teacher, na mas pangibabawin ang tradisyon kaysa sa obligasyon para sa bayan. At tinawag pa ang mga kasamahan niya na hindi po pumapabor sa tradisyon na trip niya. Tinawag niya silang mga mahihina ang mga ulo. Dahil hindi nga raw po dapat questionin ang OVP. Bakit nung panahon ni Lenny? Hindi niya pinagtatanggol. Ay, VOP. OVP yan. Okay, so eto ho. Tingnan nyo Huy, pasok. Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa doon sa mapupuro lang ulo. Oh, grabe. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you. I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. I'd like to end by saying this to the people of the municipality of Caraga and to the rest of the people of Mindanao. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Thank you. Thank you. So yun narinig nyo yung kababuhang marala na to ni Marcoleta. Alam nyo, hindi ko akalain na mayroon palang ganyang klaseng tradisyon ang House of Representatives ever since. Ako, nung malaman ko po, hindi nga siya pinapansin ng mga to Yan, hindi siya pinapansin ng mga teachers dyan. Yung nakita siya lang yung maingay. Alam nyo, nung malaman ko na yung ganyang klase nilang tradisyon sa dalawa po, sa Office of the President at Office of the Vice President, alam niyo, hindi ako pabor. Kahit na ako po ay supporters ng dalawang administrasyon. Suporta ako sa nakaraang administrasyon. Ngayon, suporta ako sa administrasyon ni PBBM. Hindi po ako pabor na kapag Office of the President ay hindi po pwedeng questionin. Ano to? Gobyernong palakasan. Ang bansa po natin ay isang demokratikong bansa. Pero hindi po dapat dito pairalin ang palakasan. Ano ang inaabangan dito ni Marcoleta? Pag naupo si Sara, mabibigyan siya ng appointment. 'Di ba? Sobrang lang ang katangahan din to. Sorry ni Marcoleta Alam niyo ba, nitong pagkandidato ni Abalos, 'di ba? Sa line-up po ng Uniteam, siya lang ang wala pang napupwestuhan at saka si Harry Roque. Di ba? So siya maaari siyang ilagay sa DILG, si Marcoleta. So it's for him to shine.
'Di ba? Pero wala, agang nagpaka-bitter. Nagpaka-engot. Siguro, obligasyon nila na kailangang maipagtanggol ang OVP. Pareho ni Amy, ganun din. 'Di ba? Hindi ako pabor na kahit na ang presidente natin ay si PBBM, kailangan i-scrutinize yan. Para saan pa? Ang ating saligang batas, sinabi ang Kongreso ang merong power of the purse. 'Di ba? Sila ang nagbibigay ng approval sa budget ng ng lahat ng bahagi ng ating gobyerno. Pero bakit pagdating po sa Office of the President and OVP, hindi po i-scrutinize, hindi tatanungin. At ang matindi ngayon, itong Office of the Vice President, ang marami pong mga kapalpakan pagdating ho sa pera. 'Di ba? Mismo ang Commission on Audit na ang nagsasabi. May mga notices of may notice of disallowance, 'di ba, sa DepEd na kung saan ay napuntahan din ni Sara. Problema rin ho ang pera. 'Di ba? Tapos merong Marcoleta rito magngangak-ngak at sasabihin na bobo yung mga kongresista na hindi raw iginagalang ang time-honored tradition. Bullshit. Pagka yung kampanyahan na rito, yung congressman namin, tatanungin ko si Congressman Rillo, Sir, pabor po ba kayo sa time-honored tradition pala dyan sa Kongreso na kapag Office of the Vice President at Office of the President, hindi na ninyo i-scrutinize? Pag sinabi niyang hindi ko na yung susuportahan. Kahit na ikulit pa sa akin ng aming kapitan, hindi na. Bakit? Pabor ka pala kay Marcoleta palakasan system 'Di ba? Para sa akin po kasi, mas matimbang po dapat ang obligasyon sa bayan na pangalagaan kung saan at paano nagagasto ang taxpayers' money kesa sa opisina. Kaya sinabi niya doon, you may not like, nag-sheminate siya dyan ito pa. Nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon. Because the office that the motion was introduced. You may not like the person. Diba nag-sheminate? You may not like her presence Shit. here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Kamu kagaguhan. Ulitin natin sheminate niya. Nangyayari na naman ngayon. Because the office that the motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. Ano gago? Dapat lahat, 'di ba? Dapat lahat 'yan, kahit sinong presidente, kahit sino ang Vice President, usisain ninyo, busisiin ninyo. Dahil yan ay obligasyon ninyo. Lalo na humihingi sila ng bagong pondo. Diyan lang ninyo magagampanan, kayo representante ng taong bayan. Ito, representante ito si Marcoleta ng Sagip Party List. Kaso ang nangyayari po, Sagip Duterte Party List ang kanyang dapat na pangalan ng kanyang dapat na party list diyan. Dapat si Bakin na to ng Sagip Sagip Duterte ang putya. Na hindi man lang din niya nabanggit 'di ba? Na you may not like the person, you may not like the presence, but you have to respect the offices of the Vice President and the President. Wala man lang ganoon 'di ba? Hindi ko sinasabing konsintihin din ang Office of the President. What I'm saying is, talagang halatang-halata si Marcoletang malaki po ang kanyang utang na loob, baud siya ng utang na loob kay Duterte. At ngayon, ito ang kanyang mga pamamaraan ng pagtatanaw ng utang na loob. Ay nako, bakit? Hindi naman ho siya tatakbong senador itong darating na 2025 election. Magko-congressman lang uli yan sa ilalim ng kanilang party list. At kung tumakbo man yung senador, nako, yung 16% lang ang boboto sa kanya dyan malamang. Malamang mabawasan pa, baka 10% na lang. Diba? Ito ho yung klase ng mga tao na ang ingay akala natin, diba? May paninindigan para sa bayan.
Walang Diyo. Nasubukan natin ito nung panahon ng application ng ABS-CBN sa kanila para sa kanilang prangkisa. Pero nakita natin ang resulta. Magaling, hanga-hanga, magaling mag-scrutiny, magaling magsalita, magaling dumurog ng kalaban. Ilan yung mga nakabangga niya roon ng mga abogado ng ABS-CBN, pati mismo yung mga CEO. Walang panama, di ba? O, si Congressman Ben Abante, nagbago loob niyan eh. Nag-pro ABS-CBN yan, bigyan ng pagkakataon. Pero to, hindi nawala ang kanyang paninindigan para lang pala sa mga Duterte. Pero pagdating para sa bayan, wala pala to si Marcoleta. Pang Duterte lang pala talaga to. Ang loyalty nito, pang Duterte lang. Diba? Ay, nako. Ayoko na rito kay Marcoleta. Huwag yun ang boboto ang party list nito. Sabi ko na, huwag yun ang iboboto. Bakit? Susunod na halalan, hindi po kayo nakakasiguro na si Marcoleta po ay hindi na makikita sa Kongreso. Marcoleta ay lilitaw pa rin dyan. Yan pa rin ang kanilang magiging first nominee. Diba? Ay, nako. Alright, so iwan na natin to, walang yato. Pero nainam na rin, maaga pa na nagparamdam na etong si Marcoleta. Diba? At least, alam na natin kung ano ang kanyang tunay na paninindigan, hindi para sa bayan, sa Duterte lang.